paglalakbay na puno ng damdamin, pag-ibig na walang hanggan sa pusong nakaukit. Inihahandog namin ang Rama at Sita. Sa gubat tumira sina Rama, Sita at Lakshmanan nang ipatapon sila mula sa kaharian ng Ayodhya. Minsan, isang babae ang dumalaw sa kanila. Hindi nila alam, nagpapanggap lamang ang babae. Siya ay si Sorpanaka, ang kapatid ni Ravana na hari ng mga higante at mga demonyo. Gusto kita may asawa, Rama. Hindi maaari, may asawa na ako. Narinig ni Sita ang dalawa, kaya lumabas siya, niyakap ni Rama si Sita sa harap ni Sorpanaka. Nagselos ng gusto si Sorpanaka, sa galit ay bigla siyang naging higante. Nilundag niya si Sita para patayin. Ngunit mabilis na niyakap ni Rama ang asawa at agad silang nakalayo kay Sorpanaka. Siya namang pagdating ni Lakshmana. Sige, patayin mo siya! Pinunot ni Lakshmana ng kanyang espada at nahagip ni Lakshmanan ang ilong at ang tenga ng higante. Sino ang may gawa nito? Sigaw ni Ravana nang makita ang ayos ng kanyang kapatid. Nagsinungaling si Sorpanaka kay Ravana para makaganti kay Rama. Sinabi niyang nakakita siya ng pinakamagandang babae at inalok niya itong maging asawa. Ngunit tumanggi ang babae. Nang pinilit daw niya ay tinagpas ng isang prinsipe ang kanyang ilong at tenga. Tulungan mo ako, Ravana. Bihagin mo si Sita upang maging iyong asawa. Naniwala naman si Ravana sa kwento ng kapatid. Pumayag siyang ipaghiganti ito. Ipinatawag ni Ravana si Maritsa. May galing si Maritsa na baguhin ang kanyang sarili sa kahit anong anyo at hugis. Nang malaman ni Maritsa na sina Rama at Lakshmana ng makakalaban, tumanggi itong tumulong. Kakapilin ng mga Diyos, kailangan mag-isip ng paraan paano makukuha si Sita na hindi sasaktan si Rama. Nakumbinsi naman si Ravana, kaya nag-isip sila ng patibong para maagaw nila si Sita. Isang umaga, habang namimitas ng bulaklak, nakakita si Sita ng isang gintong usa. Tinawag agad niya sina Rama at Lakshmanan para hulihin ang usa. Rama! Lakshmanan! Bato ang baka higante rin yan. Dahil mahal na mahal ni Rama ang kanyang asawa, kinuha ni Rama ang kanyang pana at buso. Ngayon si Sita kahit ang mga. Bili ni Rama sa kanyang kapatid. Parang narinig ng usa ang sinabi ni Rama at agad itong tumakbo, kaya napasigaw si Sita ng Habulin mo ang gintong usa! Matagal na naghintay ang dalawa, pero hindi pa rin dumarating si Rama. Pinilit ni Sita si Lakshmanan na sumunod sa gubat. Hindi, kailangan kitang bantayan dito. Ilang oras pa silang naghintay nang bigla silang nakarinig ng isang malakas na sigaw. Napaiyak si Sita sa takot, pero ayaw pa rin umalis ni Lakshmanan, kaya nagalit si Sita. Siguro gusto mo matay si Rama para ikaw maging hari. Nasaktan si Lakshmanan sa bintang ni Sita. Para patunayang mahal niya ang kanyang kapatid, agad siyang sumunod sa gubat. Walang kamalay-malay na sa labas ay naghihintay si Ravana. Sa gubat, napatay ni Rama ang usa at bigla itong naging si Maritsa. Nagpanggap naman si Ravana na isang matandang paring Brahmin. Nagsuot ng kulay kahil na roba at humingi siya ng tubig kay Sita. Ngunit hindi nakapagpigil si Ravana. Bigyan kita ng 5,000 alipin at gagawin kitang reyna ng anta. Natakot si Sita at nabitawan ang hawak na banga. Itinulak at nagbalik higante si Ravana. Hinablot ang buhok ni Sita at kanyang sinakay sa karwahe ng mga kabayong may malalapat na pakpak. Sumigaw at nanlaban si Sita, ngunit wala siyang nagawa. Lihim na nagsisi si Sita sa kanyang nagawa sa magkapatid. Itinapon niya ang mga bulaklak na galing sa kanyang buhok at nagdasal na sana makita iyon ni Rama.
Mula sa isang mataas na bundok, narinig ng isang agila ang sigaw ni Sita. Hinabol ng lipunang karawahi ni Ravana. Pinagtataga ni Ravana ang agila at duguan nitong bumagsak sa lupa. Pabalik na sina Rama at Lakshmanan nang makita nila ang naghihingalong agila. Hindi na natin Ravana ang asawa mo sa langka. Sabi nito bago mamatay. Sinunog ng magkapatid ang bangkay ng agila. Pagkatapos ay naghanda sila upang sundan ang hari ng mga higante sa Lanka. Hiningi ni Rama ang tulong ng hari ng mga unggoy para salakayin ang Lanka. Sa labanang naganap, maraming kawal na unggoy ang namatay. Pero mas maraming higante ang bumagsak na pugot ang ulo. Hinanap ni Rama si Ravana at silang dalawa ang naglabanan. Matagal na naglaban sila Rama at Ravana hanggang sa mapatay ni Rama ang hari ng mga higante. Umiyak na tumakbo si Sita sa kanyang minamahal at pagkatapos ay nagmahala na sila ng maligaya at mapayapa.